Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Mainit na pinag-uusapan itong mga nakaraang araw ang pagnanakaw sa isa sa mga likha ng national artist na si Fernando Amorsolo mula sa isang museo sa Negros Occidental. Kamusta na kaya ang paghahanap sa obra ng tinaguriang The Grand Old Man of Philippine Art? Halos di maipintang mukha ng mga netizen na kumalat ang balitang ito nang ang painting ng pambansang alagad na sining na si Fernando Amorsolo, ang Mango Harvesters, ninakaw mula sa Hofilenya Museum sa Silay City sa Negros Occidental. There were tourists around. One of the guides went up and then he saw the painting. It's already lost. I suppose they studied before they tried to rob the painting. Ang mga otoridad agad nagsagawa ng investigasyon. They were caught because they passed through the CCTV. Sino kaya ang nangahas na magnakaw sa obra ng The Grand Old Man of Philippine Art? Kuya Kim, bakit tinaguriang The Grand Old Man of Philippine Art si Fernando Amorsolo? Kuya Kim, ano na? Si Fernando Amorsolo ay tinaguriang The Grand Old Man of Philippine Art dahil sa kanyang napakahalagang kontribusyon sa sining ng Pilipinas. Siya ang pinakaunang national artist ng Pilipinas sa kahit anong larangan. Yung mga obra ay nagpapakita ng kagandahan ng Pilipinas, ng buhay ng Pilipino, ang kagandahan ng ating kalikasan at yung mga values ng Pilipino. Halimbawa nga dito yung painting niya na ang bayanihan. Bata pa lamang nang madiskubre niya ang kanyang husay sa pagpipinta. Ang nagsilbi niyang mentor at tiyuhing si Fabian de la Rosa ay isa ring sikat na pintor. Nang magtapos sa UP School of Fine Arts, nakakuha siya ng scholarship at nag-aral sa Real Academia de Bellas Artes de San Fernando sa Madrid, Spain noong 1916. Pinag-aralan niya ang mga gawa ng mga magagaling na Spanish painters. Nung bumalik siya dito, lahat ng tema halos tungkol sa Pilipinas. Samantala, ayon sa PNP, yung witness natin, pedicab driver kung saan sumakay yung dalawang suspect natin. We were able to identify yung muka. So may positive confirmation po siya. Possible case is theft po. Ang LGU at Silay naman magbibigay ng pabuya sa makakapagturo sa kinaroroonan ng mga ito. Mahalaga maibalik to dahil gawa ito ng isang national artist. Priceless ito. Bahagi ito ng ating kasaysayan at hindi ito mapapalitan ng kahit anong iba pang paintings. Hindi may kakaila ang halaga ng bawat likha ni Amorsolo sa ating kultura. Kabilang na ang unfinished portrait na to na pinakahuling obra niya raw bago siya pumanaw. Kilala niyo ba kung sino ang babae sa unfinished portrait? Ang unfinished portrait na to na nakadisplay ngayon sa National Museum of Fine Arts, ang isa raw sa pinakahuling likha ni Fernando Amorsolo bago siya pumanaw mula sa sakit sa puso noong 1972. Sa loob ng ilang dekada, naging misteryo ang katauhan ng babae sa painting. Pero matapos ang masusing pananaliksik, napag-alamang ito'y si Florencia Nena Singson Gonzalez Bello. Ina ng sikat na dermatologist na si Dr. Vicky Bello. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-tweet o i-comment lang, #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Nawawala ang isang mangingisdang Pilipino matapos banggain ang sinasakyan niyang bangka ng isang barkong galing umano sa China. Sa gitna niyan, nagbabala ang National Task Force on the West Philippine Sea laban sa mga fake news at disinformation na ipinapakalat ng China. Nakatutok si Marisol Abduraman. Ito na lang ang natira sa fishing bangka ni Robert matapos banggain at iwan sa isang commercial ship. Sa impormasyong nakuha ni Senador Francis Tolentino, mula umano sa China ang barkong bumangga sa bangka. Ang isang dambuhalang barko ng China, ang pangalan ay Yang Fu, ay binangga yung isang maliit na bangka ng ating mangingisda sa may area ng West Philippine Sea. Lumubog yung bangka at nawawala ang isang mangingisda. Ang masaklap, hindi niya sinaklolohan din yung ating mangingisda. Tumakas na siya dire-diretso. So identified naman siya. Malamang-lamang ito ay commercial vessel. Hindi Coast Guard nila, hindi militia. Sa impormasyon ng Philippine Coast Guard, nangyari raw ito noong July 3, 2024, mahigit 60 nautical miles mula sa Sampaloc Point sa Subic, Zambales. Sakay daw ng bangka ang magkapatid na Robert at Jose Mondoñedo. Nawawala si Jose habang nakaligtas si Robert na 3 araw kumapit sa kanilang payaw o yung palutang na pang-akit ng isda bago siya na-rescue ng isa pang bangka. Pinaghahanap pa rin ngayon ang nawawalang mangingisda. Sa gitna nito,
Pumalag naman ang Philippine Navy sa ulat ng Global Times, ang state-owned newspaper ng China, na dapat na raw alisin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal na dahilan umano ng pagkasira ng kalikasan doon. Sabi ng Navy, kasaysayan na rin daw ang makapagsasabi na ang China ang sumira sa kalikasan sa West Philippine Sea. We have to go back to history and check how they reclaimed their current bases in Mischief Reef, Johnson Reef, and the other reclaimed areas. They destroy the environment. Ang National Task Force in the West Philippine Sea naman, sinabing walang katotohanan at panglilihis lang ang sinasabing findings umano ng mga Chinese expert. Sabi ni Assistant Director General Jonathan Malaya, ang China nga raw ang sumira ng mga coral sa Ayungin, gayon din sa pagkasira ng maritime environment na nakaapekto sa kabuhayan ng mga mangingisdang Pilipino. Sa katunayan, sa desisyon ng Permanent Court of Arbitration noong 2016, sinabing pinalala ng China ang dispute sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng pagtatayo ng artificial island sa Mischief Reef. Nagbabala ang NTFWPS sa publiko at sa international community sa mga fake news at disinformation na ipinapakalat ng China. Sa ulat ng Asia Maritime Transparency Initiative of the Center for Strategic and International Studies, o MTCSIS, di bababa sa 4,500 na ektarya ng mga coral reef ang nasira dahil sa pagtatayo ng mga artificial islands ng China. Sa Maritime Research Survey ng UP Institute of Biology noong Marso, lumalabas na nasisira na raw ang mga case sa teritoryo ng Pagasa Island. Kunti na lang daw ang mga isda at corals doon. China ang tinuro ng Philippine Coast Guard na may kagagawan nito. Giit naman ng Philippine Navy, mananatili ang presensya ng gobyerno sa Ayungin. We will not give up that ship. It is an indication of the government stand. It is the mandate of the AFP to ensure the integrity of the national territory. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatutok 24 oras. Isiniwalat ng isang mambabatas na meron umanong halos 1 bilyong pisong inilipat sa mga bank account ng isang opisyal ng COMELEC. Tugma umano ito sa paggulong ng bidding hanggang sa ma-award ang kontrata sa Miro Systems na gagamitin sa eleksyon. Bagamat walang pinangalan ng opisyal dahil i-verify pa, pumalag na agad si COMELEC Chairman Garcia. At nakatutok si Sandra Aguinaldo. Mabigat ang mga paratang na binitiwadi sa GIP Party List Representative Rodante Marcoleta sa isang press conference laban sa COMELEC. Sabi niya halos 1 bilyong pisong halaga daw ng pondo ang natransmit umano sa iba't ibang bank accounts sa abroad na konektado sa isang opisyal ng Commission on Elections. Tugma raw ang mga transaksyon sa bangko sa pag-usad ng bidding sa Pilipinas hanggang sa ma-award umano ang kontrata sa South Korean company na Miro para mag-supply ng mga automated counting machines na gagamitin sa election 2025. The total offshore bank account worth 15.2 million or almost 1 billion pesos. At least 2.1 million or more than 120 million are deposits made from Korean bank accounts between 22 June 2023 to 22 March 2024. The most intriguing part here, ladies and gentlemen, is that these accounts are traceable to one COMELEC official. Pero sabi rin ni Marcoleta, hindi pa niya nabeberipika ang mga inilahad niya, kaya hindi muna niya papangalanan ang COMELEC official. Pero si COMELEC Chairman George Erwin Garcia, inunahan na si Marcoleta at sinabing siya ang pinatutungkulan ni Marcoleta. Bago pa magsalita ang kongresista, may impormasyon na raw siya sa umunoy planong siraan siya. Huwag na po natin paikot-ikutin, ako po yung nire-refer doon. 2 linggo na po kami may informasyon. Actually po nakaplano yung demolition job laban sa COMELEC. Kinakailangan sirain ang komisyon sa pamamagitan ng chairman ng COMELEC na allegedly napakadami ko daw pong foreign accounts. Sa totoo lang po, wala po ako kahit isa na foreign account. Mapaninumpaan ko po yan kahit saan. Inilabas ni Garcia ang sulat niya kay Director Jaime Santiago na humiling na imbestigahan ng NBI ang mga paratang. Partikular na pinaimbestigahan ni Garcia ang taong nasa likod ng pagpapakalat ng aniyay maling impormasyon at beripikahin ang mga bank account na nabanggit. Sabi ni Garcia sa NBI, handa siyang mag-issue ng waiver para hindi maging hadlang ang anti-money laundering regulation at bank secrecy laws sa investigasyon. Nag-i-issue ako ng waiver sa alleged account sa lahat ng naandun sa listahan. Kung akin yon,
marapat na tingnan, buksan, at alamin kung talaga bang may tunay na account, number 1, number 2, anong history ng account na yan, at kung ano yung laman yon, kung sino may gusto, kanila na po yung lahat ng laman ng accounts na yon. Kinwestiyon din ni Marcoleta ang kakayanan ng mga makina na gawa ng Miru na aniyay hindi pa nasusubok. Kailangan i-prove talaga ng Miru muna na competent, na yung kanilang mga makina ay talagang magagamit natin ng maayos. Or otherwise, the voters will become guinea pigs for these hybrid machines, which were not tested anywhere. Sa isang statement, sinabi ng Miru na nakafocus sila sa paghahatid ng best possible automated system sa mga Pilipino sa gitna ng anilay hindi totoong aligasyon na pinapakalat. Naipakita na raw nila ang kalidad ng kanilang makina at kakayanan nilang i-deliver sa oras ang lahat ng requirements sa pamamagitan ng public demonstration. Patuloy raw silang magpapakita ng transparency sa pagtupad ng kanilang responsibilidad sa darating na halalan. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Opisyal nang binuksan ngayong araw sa Cebu ang Palarong Pambansa 2024 sa pangunguna ni Pangulong Bongbong Marcos. Nakatakda ring dumalo ang Vice-Presidente ayon sa City Hall pero bumisita na lamang siya sa isang ospital sa Cebu. Nakatutok live si Nico Sereno ng GMA Regional TV. Nico. Yes, Emil, matapos nga ang 30 taon ay muling nag-host ang Cebu City sa Palarong Pambansa. Mula sa Osmeña Boulevard, pumarada ang mga kalahok sa pinakamalaking sporting event sa Pilipinas, ang Palarong Pambansa. Kanya-kanyang gimmick ang bawat rehiyon habang pumapasok sa Cebu City Sports Center kung saan idinaos ang opening ceremonies. Isang linggo namang tatagal ang palaro na lalahukan ng aabot sa 18,000 atleta. Pinuri sila ni Pangulong Bongbong Marcos na siyang formal na nagbukas ng taunang National Sporting Competition. Narito ang pahayag ng Pangulo. I congratulate you all in advance. You are already champions, all of you that are here. Your hard work and determination have made you true champions in the hearts and minds of your family, of your schools, your communities, regardless of whatever the outcomes will be during this Palaro. Bago ang kanyang inspirational message sa mga student athletes, sinabi ng Pangulo na bunsod ng pinsala na dala ng malakas na ulan kahapon, inatasan na niya na mag-abot ng tulong ang mga ahensya ng pamahalaan. Taliwas naman sa unang ipinaalam ng Cebu City LGU, hindi dumating si DepEd outgoing Secretary at Vice President Sara Duterte sa pagbubukas ng Palarong Pambansa. Sa post sa social media, sinabi ni Duterte na binisita naman niya sa Cebu City Medical Center ang mga atleta, trainer at coach na hindi nakadalo sa opening ceremony dahil sa iba't ibang karamdaman. Tatagal pa hanggang sa July 16 ang competition proper dito sa Cebu, kaya patuloy ang mahigpit na seguridad na ipinapatupad ng mga otoridad para masiguro ang kaligtasan ng lahat ng mga kalahok. Emil? Maraming salamat, Nico Sereno ng GMA Regional TV. Simula na sa Lunes, July 15, ang 2 buwang pagkuha ng census ng Philippine Statistics Authority at hindi po yan pwedeng tanggihan. Pero anong tanong lang ba ang dapat ninyong sagutin? Alamin sa pagtutok ni Dano Tingkungko. Simula Lunes, July 15 hanggang September 15, muling aarangkada ang pagkuha ng census ng Philippine Statistics Authority o PSA o yung kumpletong bilang ng populasyon na madalas ginagawa sa pagbabahay-bahay. Kaya asahan ang pagbisita sa inyong tahanan ng isa o ilan sa 70,000 data collector ng PSA para interviewin kayo o mga kasama ninyo sa bahay sa loob ng 45 minuto hanggang 1 oras. Anumang araw yan mula Lunes hanggang Sabado 8 a.m. to 5 p.m. Kabilang sa mga itatanong ang pangalan, edad, trabaho, ilan ang anak at iba pang impormasyon sa inyong pamumuhay. Pero magduda kapag tinanong ang inyong confidential financial information tulad ng bank account number, ATM, e-wallet o one-time password dahil bawal tanungin yan. Demographic of course, ano yung pangalan, anong yung address,
ano yung edad ng mga membro, empleyado ka ba, saan ka nagtatrabaho. Mayroon tayong mga questions na basically housing characteristics. Required ang census kaya wag nang tanggihan pa kung ayaw niyong maparusahan ng hanggang 1 taong kulong at pagmultahin ng 100,000 pesos. Kailangan mag-participate kasi kailangan natin mabilang ang ating miyembro ng households. Paniguro ng PSA, lahat ng kokolektahing impormasyon ay confidential at ipoproseso alinsunod sa Data Privacy Act. Ito ay gagamitin para lang sa pagplano, hindi naman ito gagamitin sa kung anumang bagay. We are always protective dun sa information na binibigay ng aming mga respondents. Abiso ng PSA, mag-ingat sa mga pwedeng magpanggap na data collector. Ang lehitimong data collector may specific na uniforme at ID mula sa PSA. May koordinasyon din sa barangay ang grupo ng mga data collector bago magbahay-bahay. Kasi may question ka doon sa data collector natin, pwede na kausapin natin yung ating provincial head. Sa 5 data collectors natin, mayroon tayong isang team supervisor. Mayroon pa tayong area supervisor. Paano kung wala ka sa bahay? Ayon sa PSA, pwedeng magpa-schedule na balikan ka para makumpleto ang census sa inyong tahanan. Mahalagang mapasama ka para kumpleto ang datos na makakatulong daw sa mga plano ng gobyerno, lalo 2020 pa huling ginawa ang census. Marami sa mga lockdown noon ay balik syudad na. Nakita natin na may mga pag-akyat doon sa population based on the count versus the projection sa mga municipalities. Now, ngayon, dahil bumalik na naman uli sila, kailangan na naman nating i-update ang ating population. May kasabay ding Community-Based Monitoring System o CBMS para naman matukoy ang mga nangangailangan ng ayuda. Pero hindi na yan required at kailangan ng consent form. This data will serve as the foundation for effective government planning that will address the needs of our most vulnerable populations. The data derived from the 2024 PAPS and CBMS will help the government make informed decisions, improve the quality of life of all Filipinos. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. Rollercoaster of emotions ang naramdaman ng mga nakapanood na sa first episode ng biggest family drama of 2024 na Pulang Araw. First collab yan ng GMA at Netflix, kaya bongga ang red carpet event na nirampahan ng cast in their costumes. Makichika kay Nelson Canlas. That's it. In character at naka-costume na rumampa sa red carpet event ng Netflix Philippines, ang lead cast ng biggest family drama of 2024 na Pulang Araw. Sa pangunguna ni na Barbie Forteza, Sanya Lopez, David Licauco at Alden Richards. Formal na ring ipinakilala ang iba pa nilang makakasama gaya ni na Epi Quizon, Angelo De Leon, Rochelle Pangilinan, Neil Ryan Sese, Mikoy Morales, Ashley Ortega, J.R. Cilia, Aidan Veneracion, Seth Cadayona at marami pang iba. Dumating sa red carpet event sina GMA Network Incorporated Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez, SVP for Entertainment Group Lilibet Razonable at iba pang opisyal ng Kapuso Network. We're so excited for this show na makikita not only on GMA but also on Netflix. It will expand our audience at gustong-gusto natin na mas maraming makakapanood nitong show na to kasi napakaganda talaga and we're really proud of this show. We're very grateful na ganito yung kumbaga pagsalubong ng Netflix sa ating Pulang Araw at sa GMA. So very thankful and masayang-masaya na may sa ganitong partnership. Naging magarbo ang inihandang media conference ng Netflix Philippines para sa Pulang Araw. Ito raw ang kauna-unahang pagkakataon para sa streaming platform na mag-organize ng ganito para sa isang local title. Pulang Araw also marks the first collaboration between GMA Network and Netflix Philippines. Ipinalabas sa event ang unang episode ng serye na napanood ng mga dumalo, kabilang na si National Artist for Film and Broadcast Ricky Lee. Pagkwento ng patriotism, pagkwento ng pagmamahal sa bansa, I think makakarelate yung tao. I think mahalaga na paalalahanan na
mahalin natin ang Pilipinas, mahalin natin ang pagiging Pilipino. May feel talaga siya ng 1940. So parang tinatransport back in time ka. So yun, yung emosyon, grabe. Pati yung pag-arte, yung editing, so nakatulong. Ang daming revelations sa artists nakasali dito. First episode pa lang, binigay na ang lahat. If you were able to go to the set lang every taping, you will realize how passionate everyone is working on set. Kaya ganun yung nagiging resulta. Sa July 26 sa Netflix at sa July 29 naman sa GMA, sabay-sabay nating kilalanin sina Adelina, Teresita, Hiroshi at Edgardo. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happening. And that's my chika this Tuesday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Miss Vicky, Emil. Thanks, Iya. Salamat sa iyo, Iya. Salamat, Iya. Yan ang mga balita. Ngayong Martes, ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.